Good morning, everyone, and welcome to another episode of 8 Letters Book Talk. Today we have a very special guest, but before I ask her to introduce herself, I'd like to ask her first. How are you doing today, ma'am? Okay naman. Medyo na-late ng gising kaya medyo magapay mata. So relatable po. Thank you so much for that. So now I would like you, of course, to introduce yourself to your audience and readers. Hi, I am Olet Doctor. I'm the author of yung Ode to Childhood and Ode to the Family. So, I was actually more of na ako ngayon mompreneur. So, meaning stay at home pero gumagawa ng mga kumbaga side hustles para kumita. But before I was an HR practitioner for almost 15 years, mga ganun, 13 to 15 years. Yun. So I worked in before I worked in the hospital industry. Tapos meron akong 1 year sa financial institution abroad, and then in a water utility company here sa Manila before I retire. Very interesting background, ma'am. Who would expect or anticipate that someone with that kind of experience and skill set would end up writing? So it's very interesting agad for the readers. So for my next question po, what inspired you to write poems about childhood, family, and relationships? Do you have experiences that allowed you to pursue these works? Actually, I was writing in a blog, kumbaga, this year because nag-start ulit ako, nagbo-blog na ako before, nung bata pa ako, But na-stop yun, of course, pag adulting na, di ba? Minsan nakakalimutan mo na yung mga bagay na gusto mong gawin. So, nangyari lang was, nung 3 years kasi, parang within the last 3 years, 2021 to 2020, netong January netong year na to, I lost actually 3 family members. So, nung 2021, I lost my mother. 2022, I lost my sister. And then, nung 2024, netong January, I lost my brother. So, parang, ako kasi yung bunso sa family. And then, kasama ko na nga lang ngayon yung father ko, nasa akin na siya. So, parang nung mga time na yun, kahit nasabihin mo, syempre, strong ka, no, lagi, pagkaganyan, hindi mo talaga fully ma-express yung pagiging strong mo as a person or yung hindi ka makapag grieve or kung ano man dahil ikaw na lang yung natitira to be strong para dun sa other family members. So, what I did actually was write yung blog ko, The Fayus Phoenix. Supposedly, it is parang my way of parang ano ba yung napapala? Kumbaga, ano ba yung napapala ko sa journey na to? Parang ano ba yung natututunan kong lessons? Yun yung una kong sanang gagawin. And then, sabi ko, okay, nagsusulat ako, gagawin ko siyang book. So, yun yung dapat. Pero nung nagpunta ako sa nag-travel din ako sandali. Nag-solo travel for the first time in 10 years. During one of my lunches doon sa nasa Danang ako nun. Parang wala lang, as in talagang sumusulat lang ako ng mga verses, yung mga ganyan. Hanggang sa bago ako makauwi ng Philippines, nakompleto ko yung Ode to the Family. Kasi parang I was remembering my nanay, my kuya, my ate during the trip na instead of yung Fayus Phoenix na bala kong isulat, since yun nga, parang I was thinking of them, yun yung naging ko na parang, eto si nanay sa akin, ito yung ate ko sa akin, ito yung kuya ko sa akin, and then I ended up
doing also verses for the other family members. So, yun nga, medyo nakumpleto ko yung O to the family sa. So, when I actually asked si Miss Cindy if I could instead use the O to the family muna instead of the Fios Phoenix, okay naman. So, parang kasi mas kumpleto na siya, mas naano ko na. So, okay, parang ganun. And when dun sa O to Childhood naman, while we were doing yung parang yung mga editing dun sa O to the Family, maano kasi ako ano ba, hindi ko alam siguro makaka-relate din yung mga ibang tao na minsan meron ka di bang gustong gawin, pero ang dami pa rin pumapasok sa utak mo. So I ended up scribbling na naman verses while editing kasi nandun ka sa family. Naalala ko naman ako as anak and ako as a parent. So nagsusulat din ako habang nag-e-edit to the point na by the time na magte-test print na kami dyan sa O to the Family, natapos ko yung O to Childhood. So, yun yung nangyari. So, parang puro experiences ko yan as a parent, as a mother naman. Kasi, parang ano yan parang pagka, meron kasi akong anak, yung eldest son ko kasi is adult na siya. He's working and minsan nagbibiro yun lagi sa akin na parang ganito, kunwari parang anong bata ako ganito kay parang ganyan because I'm different now from my as a parent dun sa daughter ko, pero lagi niya akong inaasar. So parang dun ako na kasi marami akong natutunan as a parent sa kanya, so yun yung mga sinusulat ko, kaya lagi ko siyang sinasabihan na para sa'yo lang ata ito parang gano'n. So, yun yung mga experiences ko. First, I'd like to say sorry for your losses, ma'am. I'm also the eldest, so would you say that your eldest son felt like you were more lenient towards your daughter or something like that? Yes. Yeah, parang I can relate with that. I would say that often. Because I have two other sisters, and when I was growing up, I would always when I would ask if I can go out, my parents would tell me, no, ganyan. Pero pagdating sa bunso namin, parang all the time na lang lumalabas na siya, ganun. So parang where was na, no? Growing up? Yeah. So I think I can relate with your son po. I think that's very it's very funny, and it's also very nice to know na I'm not alone. Oo. Actually, yun nga yung na-realize ko. Ang ano lang kasi sa amin, bunso ako, pero sa akin talaga naging strict siguro kasi yung parents ko. Because maybe, kumbaga sa storya namin naman, ako yung kunwari sabihin mo na nag-excel sa school before o yung mga ganyan. So, mataas ang expectation sa akin ng parents. So, yun, minsan kasi kunwari pinalaki akong gano'n. Unknowingly, alam mo, na ipapasa kasi namin, kahit na sinabi ko noon na ayaw ko, ganyan. Naging strict ako with my eldest, as in super strict. Talagang as in super strict. Kahit lalaki siya, yun, to the point na talagang yun, strict and mas mataas din yung expectations, 'di ba? Parang ganon. Tapos kunwari ako as a mother na, no, parang although alam ko naman na dati na parang sabi ko hindi ako magiging strict, parang mga ganyan, pero pinasa ko siya sa anak ko. Buti na lang din yung anak ko is yun nga, kahit na naging ganun ako sa kanya, syempre, of course, he grew up well. Ngayon, nasasabi niya na sa akin yung mga ganyan na parang may dumating siyang point na sinabi niya na kasi hindi ako masaya. Hindi ako naging masaya nung bata ako. So, yun yung parang, oh my God, akala ko okay lang. As in, sabi ko parang, alam mo yung kahit na akala ko okay lang kasi nakapagtapos siya, meron siyang license, yung mga ganyan. All the while,
it means para sa akin, as a parent, I was a successful mother. Pero pag narinig ko yung anak ko na hindi ako naging masaya ng bata, as in, yun. As in, yun. Kaya yung ode to childhood, actually, yun yung lahat ng, yun. So, yun yung mga dapat, okay, mali pala ako doon. Kahit na sabihin mo na successful or maganda yung pagpapalaki, pag narinig mo na hindi naging masaya yung anak mo, nakaka-apekto na yun. Sorry. Yun. That's interesting to know, Ma'am. Actually, my parents would often say, it's hard to be a parent kasi wala naman pong school or there's no guidebook on how to be a parent. And so, you just do your best. You take every challenge step by step and you hope for the best. So, ayun po. I think it's really nice that you acknowledge kung saan ka siguro nagkamali or where you could have been better. I think that in itself already makes you a great parent po. So, congratulations po. Ayun. Thank you. Tsaka yun nga yun kaya din ako yung nagkaroon ng parang yung sa ode to childhood. Kasi, parang, di ba, as a parent, yun nga yung ano natin na parang minsan, hindi mo talaga, kumbaga, dun mo talaga ma-realize, una na parang, ang tayo, kahit na pinalaki tayo ng ganito, may mga ways yung mga magulang natin na hindi naman natin gusto. So, parang it's either you say na paglaki ko or pag nagkaroon ako ng pamilya, hindi ko to gagawin or ito yung gagawin ko kasi parang kumbaga na-appreciate mo na ginawa yan ng magulang mo. Pero pagdating din dun sa nandun ka na as a parent, minsan, dahil iniisip mo lagi na para sa mabuti ng anak mo, minsan na-realize mo yung sinasabi mo na, hindi ko to gagawin. Nagagawa ko rin pala. Yun nga, yun yung so nagawa ko rin pala. Tapos, hanggat hindi siguro sinabi na, ganun pa rin. Tapos, minsan mag-try ka, syempre, ang isa pang factor dyan is, ang bawat tao, ang bawat anak, iba-iba ang ugali. So my eldest son is very different from my daughter. So medyo kaugali ko pa, kumbaga partida pa partida pa, magkaugali pa kami ng anak kong lalaki. So yung anak kong babae, medyo naanuhan ako kasi parang sandali, iba siya hindi gumagana kung paano ko pinalaki yung panganay ko sa kanya. Kung strict ako, very, very strict ako doon sa anak ko, parang dumating naman sa point na medyo strict din ako doon sa daughter ko na bata. Pero hindi talaga. So parang hindi kaya din yung anak ko niya parang sabi niya ganyan, hindi kung paano yung sa akin, hindi uubra sa kanya. So medyo medyo change of kumbaga tactic, parang ganyan. And ganito ka. So thankful ako kasi parang yung anak ko, although alam naman din niya na he grew up well, he's also looking after dun sa kapatid niya. Na parang ganito yung ugali niya. So dapat mas may adjustment. So itong yun yung ode to the childhood, para siyang kung ano yung mga ina-adjust ko sa sarili ko as a parent. Tapos natutunan ko dati with my parents, yun yung mga sinulat ko na sana ganito. Kunwari, yung mga ganun, yung parang sana ito ako, binigyan nyo kunwari ng time, o mga ganyan. Yung mga nakasulat doon. Have you read the book? Yes po, I have. So, parang, I'm not, parang, sabi ko nga parang simple verses lang, pero it would actually make you reflect as a parent and as a child. A reminder kung, oo nga, parang ganun kasi, yun yung mga lessons na natutunan ko as a, kumbaga, anak before. And yung mga
lessons na gusto kong paalala sa mga anak ko. Yun. Thank you so much for your insights and for that information, ma'am. This leads me po to my next question. What is your favorite poem? And choose only one po from books 1 and 2. No need to spoil it, ma'am. Just siguro say the title and then why. Okay. Dun sa Ode to the Family, siguro yung favorite ko would be The Father. Yung father, no? Why lang kasi yun yung concept na laging sinasabi sa akin ng mother ko before. Kasi yun yung lagi niyang paalala sa mga lalaki sa buhay namin. Kaya yung father. Doon naman sa Ode to Childhood. Personally, achievement yung kasi parang actually dalawa siya. Achievement kasi yun yung ako sa anak ko. ako talaga sa anak ko. Kaya nga very personal yung pagkakasulat dun sa achievement. Parang it's my way of sinabi ko sa kanya. Sa anak ko yun na panganay. Although naka-experience din ako, pero mas naging unknowingly mataas ang pressure pala sa anak ko. So, achievement. Pero, isa din sa ko is yung time. Yung time kasi, with my parents naman to me. So, parang growing up na almost 4 times a year ko lang nagkakaroon ng personal time na makasama yung parents ko. It's only every birthday ng tatay ko sa May. Tapos, Good Friday, Christmas, and New Year. Dun lang kami nakukumpleto as family. So, parang all the days dun sa mga taon na yun, kung pumapasok ako sa school, pasok lang rin. So, parang lahat yun. Pag na-realize mo, kunwari, syempre pag lumaki ka na, mga ganyan, minsan naging nagawa mo yun, tapos yun, late na. So, yun yung ko. Thank you for that, ma'am. Actually, I also like time, pero what I chose as my favorite is yung sa Friends from Ode to Childhood. Kasi I think yun yung growing up, I would hear people tell me na your parents would usually know if meron kang friend na good for you or hindi good for you. And I've had a very roller coaster kind of ride when it comes to my friends because I was often left out of groups or a lot of people would leave me out or exclude me. So that's why it was very personal to me when I read it. Parang there's a message there na parang if the person wants to go, just like let them go. Something like that. Na parang don't hold on to those people who don't want to be in your life. And I think it's a very powerful message po. Saka lagi ko din kasi yun yung siguro as a parent kahit na sabi mo nga magkaiba ko na rin na ugali yung anak ko, pero yun yung parang common na ko, lagi kong sabi sa kanila, choose your friends. Hindi parang if other people don't like me, it's okay. Sinasabi ko sa kanila. At kasi parang yung friends kasi besides sa family could actually influence us to do good or 'di ba? Parang dahil minsan kasi sabihin naman natin na lagi naman tayong may lagi naman tayong may choice, 'di ba? Parang minsan pag matigas ang ulo natin, the more na pinagsasabihan tayo, the more na ginagawa natin, 'di ba? Ganun kasi ako before eh. So, talagang alam yung 'di ba? So minsan syempre pag sinabi ng nanay na parang lalo mong wag mong samahan yan, minsan ako yung tipo ng tao, mas lalo ako sumasama doon sa mga taong
And I end up parang realizing na pag may nagawa na akong mali na parang, okay, ang kulit ko kasi, 'di ba, ang tigas kasi talaga ng ulo ko, eh. So, parang gano'n yung nangyari. So, tapos nung time naman na ayan na, nung magulang na ako, tamang-tama may nabasa ako nun na book ni Saint Teresa of Avila. Parang meron akong isang ano na natatandaan sa kanya, na sinabi niya na parang you have to choose your company because yung company na pinipili mo sa buhay mo, parang it would really reflect on you. So kung pumili ka kunwari, if you're still studying, sabi ko nga sa mga anak ko, kung meron kang classmate na nag-aaya sa yung mag-cutting classes or yung mga ganito yung gawin natin, inom tayo o ganyan, kung friend mo talaga, pwede mo naman silang sabihan na, alam mo yon, ay parang sorry, I don't like, or bakit tayo gagawang ganyan, para they could also reflect, diba, on what they are asking you to do, kung tama ba yun o mali. Pero sabi ko, pag napagsabihan mo na sila at gusto pa rin nila gawin yun, then you have a choice. Parang, gusto mo pa rin ba talaga sila maging kaibigan o hindi? 'Di ba? But the fact is, minsan mas madalas natin kasama yung friends natin kesa sa mga family members natin, 'di ba? Kasi ginagawa natin silang refuge minsan, 'di ba? Pag may problema sa bahay, may problema sa school, sila yung sinasabihan. So, if yung friends mo would parang add on pa na, oo nga eh, 'di ba? Parang sometimes it would actually fuel your negative emotions to the family or to the situation. Mararamdaman mo rin yun na parang, mas marami ka pang galit at mas marami kang ganito. But if you choose friends who would actually try to parang reason out sa'yo, magkakaroon ka ng ibang perspective, magkakaroon ka rin ng kumbaga kalinawan. So, ganun ka-importante din yung friends sa buhay natin. But it doesn't mean na kailangan marami kang friends. Mas okay yung konti yung friends, pero pili yung quality ng friends mo. Because the friends that we keep actually, parang part siya ng quality ng buhay natin. Yun. Thank you for those insights. I'm actually really learning a lot more po. And it adds a different dimension or perspective dun sa nababasa kong entries, especially dun sa friends, which is my favorite. So this leads me po to my next question. How can reading and writing aid in one's healing journey and continued growth to be a better person, especially in their relationships? Okay. Kasi, yun nga, diba, parang most of us, or ako at least, ako kasi yung tipo ng tao na pa-strong. Parang ganon, pa-strong ka, diba? So, pag pa-strong kang tao, ma-pride, nagkaroon ka ng pride na parang, kaya ko to, alam mo yung ganyan. Pero deep inside, alam mo yun, hindi mo talaga lang na-express yung galit mo, hindi mo rin na-express minsan yung sobrang lungkot ka na pala, o hindi mo pala natatanggap yung situation. Pero, may times kasi na kunwari sabihin mo, hindi ka close sa family mo, or ayaw mong abalahin yung family mo dun sa mga problema mo. Di ba what we tend to do is, problema ko to, sosolusyonan ko to, kakayanin ko to. And we end up minsan na parang sobrang bigat na pala nung nararamdaman natin. Na hindi natin ma-express sa family or sa friends kasi nahihiya kang abalahin yung magulang mo, nahihiya ka rin sabihin minsan sa mga kaibigan mo kasi parang feeling mo ikaw yung mali or something may wrong na, or parang hindi nila alam yung napasok mong sitwasyon, parang mga ganon. So maraming mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi na natin nasasabi sa mga tao sa paligid natin. So before, I had a time na
dahil wala akong mapagsabihan, nag-open lang ako ng parang personal Twitter na ganyan. Tapos lahat lang doon una sinusulat ko lang yung mga gusto kong sabihin. Para lang masabi ko kasi I cannot express what you know yung mga feelings ko. Hindi ko masabi yung galit ko doon sa tao, parang ganun. So doon ko sinusulat. Doon yung una kong parang unang way of expressing ko. Kailangan mo siyang i-express in a way na hindi mo laging pwedeng kinikimkim yung mga emotions mo. We don't have to bottle it up kasi tayo din yung mahihirapan. Dahil hindi mo alam, the more na nagpapastrong tayo and we always try to, cover up our feelings with na pride, hindi ako hihingi ng tulong, hindi ko to sasabihin, we actually end up more miserable as a person. Kasi parang pag dumating yung time na binabottle up mo lang siya, pag nag-snap out ka na, parang ang feeling mo sobrang unfair na ng mundo sa'yo, sobrang ganyan, na parang nandun na nila sa parang bakit? Bakit? Kasi hindi mo siya nailabas. So writing for me has been a way to let out. Parang sabi ko, ay hindi pwedeng laging nasa nasa loob ko lang to. I have to find a way to express yung mga, kumbaga nararamdaman ko. So, whether naiinis ako or meron akong biglang na-realize na, okay, parang nangyari pala to sa akin because ganito. So, ngayon, ganon, sinusulat ko na siya. So, from Twitter, nagkaroon ako ng parang reflection book, parang ganon, or hindi ko naman basta meron akong isang book na parang every time before na nagpe-pray ako sa morning, habang nagpe-pray ako, biglang meron akong gustong isulat, parang ganon. Sinusulat ko siya, so parang actually, mga realizations habang nagpe-pray. So sabi nga nila, nung meron akong naging spiritual mentor, sabi nila, tawag nila doon, downloads, or mga, ako naman yung mga tipang, okay, downloads pala yun. Pero, it's more of lessons being learned from doon sa mga nangyayari sa life. Yan, sinusulat ko na. And then, yan, nag-vlog ulit ako, so I could share naman my learnings or yung mga naiisip ko din. Sabi ko, baka lang may matulungan yung nare-realize kong mga bagay-bagay sa sarili ko. Baka pag na-share ko siya, baka merong taong maka-resonate, baka merong taong oo nga, no? Parang ganon. So, I wanted to do that. Kasi sabi ko, with my experiences in life, parang maraming tao siguro na, di ba, napapansin ko kasi ngayon, lalo na yung mga kabataan, parang minsan mas madaling, tawag doon, maging mas emotional, or parang maging, kumbaga sumuko din minsan, parang ganyan. So pag nakakabasa ako or nakakakita ako ng mga ganong mga iniisip ko, dumating din naman ako sa point na ganon. Pero, even after, kunwari, sabi mo, may pagsuko kang ginawa, and I'm still here, tas may mga dumadating pa rin na mga hindi kakaibang pangyayari sa buhay. Andito pa rin naman ako. Parang ganon, iniisip ko, andito pa rin ako. Buhay naman ako, tapos napalaki ko naman yung mga anak ko. Ang dami kong mga experiences na gano'n, na sabi ko, gusto ko siyang i-share kasi parang iparealize sa mga tao na if and only if kumbaga meron kang way to express, marirealize mo na may natutunan ka rin pala doon, may ganito rin pala. So, hindi laging parang hindi laging malungkot or depressing
sinusukuan. Parang yung mga ganun, basta parang ang dami mong gustong i-share na parang feeling ko, yun, makakatulong sa mga taong marami din pinagdaanan sa buhay. Ganun. I think maganda po siyang message that uh, reading and writing in itself helps people to parang not carry so much baggage. Because especially with children today, parang they have so much angst, they have so much things that they worry about and that they're very insecure of, and parang people need to find an outlet to release those emotions. And sometimes we don't always have someone who will listen to us. Like for example, we'd write on our diaries, ganon. Pero parang by just writing it, we're already releasing it. Yes. Parang we're not keeping it inside, and parang we're expressing those frustrations, those Yes. negative emotions. So parang in a way, I guess for me as well po, writing is a healthy way to like process your emotions and let it go. Yes. Yes. I can totally relate with you po, ma'am. Kasi parang minsan, 'di ba, sa dami ngayon actually ng mga sabihin mo na parang yung social media, 'di ba? Parang pag nakakita ka ng ganyan, minsan nga nagugulat ako na sabi ko, since syempre medyo matanda naman na ako, 'di ba? Pag nababasa ko yung mga ganyan, hindi ko sorry sa mga kabataan, ganyan. Parang alam mo yung sabi ko nga sa anak ko, yung term na woke, 'di ba? Parang woke daw yung mga parang nice in a way that they are able to express themselves doon sa mga, kunwari sabihin mo sa Twitter or sa kung anumang social media platforms. But sometimes I see those naman, kumbaga merong mga kumbaga content, comments na would actually trigger pa the negative emotions of So, naanuhan lang ako doon kasi na parang social media, kunwari for example, sana can be used to write something kumbaga meaningful, write something na would help others. Pero yung ang dami kong natututunan nga habang nag-scroll ako, yung mga kunwari sabi yung mga for clout or yung mga ganyang nalalamang if people would just use it parang okay to go viral or whatever, kung mga ganyan lang, ang daming negative emotions na alam mo yun lumalabas. Pero bilang as reader, parang ako, oh my God, parang anong dapat ko maramdaman sa mga ganito? So, yun, parang kaya maganda sana, kunwari, if you read a book, well, at least ito, sabi ko ganyan, parang at least alam mo na, ito yung tema na may matututunan ako. Parang ganon. Kasi relying only now, which is yung kunwari, kung sa social media, sabi mo naman na, pwede mo namang isulat kunwari sa Facebook or whatever yung mga gusto mong sabihin. Bakit magsusulat ka pa ng libro o yung mga ganyan ba? Kasi minsan pagka nandun ka lang out there, hindi mo na-filter yung mga nababasa mo o dumadaan sa feeds mo. Imbis na makatulong sa atin, minsan mapapaisip ka pa na parang ano yun? Bakit ganyan? So, kunwari, yan, ako, Ode to Childhood or Ode to the Family. If you're interested about family, then I could, in the childhood or lessons na ganyan, I could pick up the book and, eto, seryoso lang ako na, eto lang yung ko. Without having to scroll doon na masyado doon sa mga ibang ng social media na parang gossip or mga pagmamarites na lang sa family at sa childhood ng ibang tao yung 'di ba? Yung kumbaga mababasa ko na minsan sa loob-loob mo pa nagkakaroon pa ako ng kasalanan kasi sorry talaga ano ba ako? Matandang bata. Parang ganoon ako eh. So parang matanda with a batang tipong excuse me. Alam mo yon yung sumasagot yung utak ko tapos parang
pagka hindi siya tama, ano siya. So parang gusto mo pang sabihan na, hindi talaga hindi ko talaga minsan ma-realize na ano. So parang it would end up na naiinis pa ako tuloy sa mga ibang ganyan o sa mga ganyan. So hindi ko siya na-filter. So yun, writing and reading parang at least kunwari sa mga books pa rin is a more kumbaga filtered way of parang napipili mo yung content na gusto mong matutunan, gusto mong isulat o nang hindi kumbaga filtered in a way kasi ito na yung tema mo, ito na yung gusto mo nang hindi mo masyadong kailangang maapektuhan ng mga ibang tao. Yan. So, yun yung ano ko dun with writing and reading kunwari, yan, sa mga books na ganyan. So, it helps me. It helps me and hopefully, yung mga tao din na, of course, na makakabasa, hopefully, matulungan din, parang ganun. I'm positive na matutulungan ko sila dun, ma'am. So, thank you so much for the 2 books. Which leads me to my last question po. What is your final message to your audience and readers? So, this is your chance to promote yourself in the book and share any message that you want them to know po. Okay. So, yun sa Ode to the Family and Ode to Childhood. Yun yung ko nga parang Ode to the Family, yun yung una ko sinulat is for the members of the family. Alam mo yun, parang lahat tayo, we are individuals, but we are also and will always be a part of the family. 'Di ba? Parang kahit nasabihin mong pinalaki ka ng single parent or pinalaki ka ng kumbaga sabihin mo blended family, or kahit galit ka sa mga pamilya mo at kinut off mo na yung sarili mo, kahit i-cut off mo yung sarili mo, you would always be a son, you would always be a daughter. And pag dumating yung time na magkaroon ka ng sarili mong family, you would become a mother or a father. So, Ode to the Family is parang a book where you can actually relate in a way na parang kahit nasabihin mong mag-cut off ka sa family mo, you would relate in one of those kumbaga poems na sabihin mo, I'm a son, kahit hindi ka pa mother. Ako, I'm a daughter, I'm a mother, I'm an aunt, parang ganon. So, you would relate doon sa mga yon kasi I am one of this and I am one of that. So, kahit na you would relate doon sa Ode to the Family. So, it could be read by anyone na As for the Ode to Childhood naman, yun nga, Ode to Childhood is a very personal book which na yung mga experiences ko as anak before and as a parent. Kumbaga, yung mga natutunan ko as a child and as a parent, yun yung mga gusto kong sabihin sana sa nanay ko na sana ganito. Tapos, and yung mga gusto ko din sabihin sa anak ko na maging lessons para sa kanila. Coming from my own experiences and pagkakamali, I feel that the parents or the parents to be could learn also na at least hindi na tayo in a way masyadong kailangan mag-experiment. Meron kasi 'di ba may part yan dalawa, it's for the parents and the children. Yung sa parents talaga it's a general guide. Hindi naman kailangan pero i-reflect lang na parang am I giving this time? Am I giving the right ganito? And for the children, hindi ka naman kailangang bata talaga to actually relate, 'di ba, to the poems doon. But
kunwari meron doon mga ano na, kunwari for example na lang din, di ba kunwari, beauty. Dumating kasi sa time lahat na ang tao minsan, lalo na pagka teenager ka, dadating ka sa time na medyo meron kang insecurities, yung mga ganyan. So those verses doon na makikita nyo could actually make you realize as a child or as a person na parang minsan kasi dumating tayo sa point na hanggang ngayon may insecurity pa rin tayo. 'Di ba? Parang mga ganyan. So, yun lang. Parang it's for the child to have a different perspective on some of those concepts na nandoon. And tayo as an adult na who will read it could actually maybe realize na, maybe it's time for me to stop being insecure. Alam mo yung ganyan kasi because I have my own beauty and I have my own ganito. So, it could actually also help us yung mga naging issues natin during the time na medyo mas bata pa tayo o yung mga ganyan na hindi pa pala natin nare-resolve sa sarili natin. Yun. So, yun. So, I hope that people will get to read this, and even with those simple verses na nandoon sa mga book na yon, I hope that they would really learn a lot then. Thank you for that message, ma'am, and thank you for your insights and time today. So that will conclude our book talk. And So thank you everyone for watching this episode, and stay tuned for more. Once again, I am host Gloria, and I'll see you next time. Bye. Thank you.